Mga good news, Good news. at bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Tuesday pa lang. Ako lagi yung yung tamad-tamaran bumate. Tuesday, pero Tuesday. ikay naka-Wednesday. Oo, pang Wednesday ang attire. OOTD ba yung tawag dito? Oo. Ay, good afternoon. Ako po si Maan Macapagal. Bilisan daw natin. Bawal daw tayo bumanter, Bakit? sabi ni Abby. Dire-diretso daw tayo. Dahil nga po hanggang Biyernes na lang, itong pagkakataon yung makatanggap ng charity timba. Ito po yung aming espesyal na handog sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kaya hanggang Biyernes na lang po kami mamimili Sana ma-extend. Sana nga. Oo. Pero wina-workout naman po. Oo. Kaya, hintayin natin. Di stay tuned. Sabi ni Abby. Hanggang Friday na nga lang po kami mamimili ang ATM team ng maswerteng listener na makakatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Kailangan nyo lang po sagutin yung aming question of the day para po isa kayo sa mapipili at ipadala nyo lang po yung sagot sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919 278 3000. Yan. Ano partner yung kailangan nakalakip niyan? Ay, huwag kalimutan ang buong pangalan, kumpletong address, contact number. At sa mga mapipili ay kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo sa Biyernes o tuwing Biyernes. Ulit, DZMM, Teleradio Viber, 0919-278-3000. Ano ba? Ang question of the day. Ikaw na. Ano ba yan? Ang question of the day natin ay kung bibigyan ka ng 11 days para tuparin ang pangako mo sa sarili, anong pangako yun? Ano na naman itong saan ba hinuhugot yung mga tanong na yan? Akala ko kung meron kang 125 million, paano mo gagastasin Yun na lang in sana. 11 days? Ganun. Uy, ang hirap Hindi na ba sakit sa ulo nun, ha? Pero, ewan ko, ako wala. Kasi wala pa akong pangako sa sarili ko na natupad. Tsaka bakit ka nangangako sa sarili mo? Dapat tuparin mo na agad-agad. Ikaw, meron ka ba? Wala rin. Ibang pangako yan. Pangakong hindi na magpapaloko, magpapascam, pero ulit-ulit, hindi na natuto. Ganun ba yun? Sakto mamaya makakausap natin yung taga CICC. Pwede tayo pa na magsumbong, no? Kung na-scam. Ganun pala yung pinlano para mamaya. Love scam ba yan? Kay Yusek Aboy, kayo talaga. Dami yung alam. Oy! Basta, Eto sige. sagutin nyo lang yan, ha? Wala At, kami sagot ni Maan. Bahala kayo. Kaya nyo na yan. Kaya nga sa inyo tinanong di kami na nagka-charity ba? Tama. Tama. Tsaka buti nga kayo, magkaka-charity ba? Kami kahit ilang sagot namin, di kami magkaka-charity Tama. Oo, pero
ano yan abangan natin kasi baka ma-extend. Kasi kailangan ito ng mga kababayan natin, di ba? Tama. Oo. Hello, PCSO. Oo. O, diba? Katuwang mo. Katuwang sa, ano nga? Oo. Ano yung tagline nila? Oo. Ano Ayoko tagline? kantahin kasi baka mamaya makopyright pati yun. Oo nga. Ay, nako. Ay, ito muna. Ano oras sa partner? 30 Sige. 37 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Pwede kasi ano yan, Magma-minus pa sana ako para sa 5 o'clock. Ano ba? paano ba to? Teka lang, iniisip ko kung, oo nga, ang hirap nga. Di ba? Ako lagi pinapag-time check mo sa mga ganitong oras. 23 minuto bago, 23 minuto bago ang ikalima ng hapon. Oo nga, magma-minus ka pa. Magkamali pa ako, di ba? Tapos ako yung pinapag-time check niya. Samantalang siya, yung mga 2 minutes lang, past 5 p.m. Ang dali, diba? Sa sobrang tagal mag-plus and minus. Oo. Wala na. Late lumipas na siya. na yung oras. Late na siya. Ay, naku, buhay. Okay, teka lang. Hindi pa rin po natin nakakalimutan yung pag-recant ng mga Maleta Boys at ni Orly Guteza. Ngayong hapon po, makakausap po natin via Zoom si Attorney Antonio Bucoy, isa pong litigation lawyer at managing partner po ng Bucoy Poblador and Associates. Magandang hapon po, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa iyo, Sandro at Maan, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ayan. Yung huli kasi nating usap, Attorney Bucoy, yun nga, no, may kumbaga ang ginagamit na ebidensya na pinanghahawakan ng ombudsman ay yung testimonya nitong Maleta Boys. In fact, no, napag-usapan nga natin na ang tagal bago napirmahan yung kanilang solo-solong affidavit. Sa Maleta Boys pala. Oo, sa Maleta Boys pala. So sumandig doon ang ombudsman para magsampa nga ng kaso. At ito nga, nadagdag pa itong pag-recant naman ni Orly Guteza. Normally, sa mga kasong ganito, Attorney Bucoy, masasabi mo natin kung malakas o mahina ang isang kaso? Malaking pilay ho yan basta may recantation ho ng mga susi na testigo. Ngayon, para ho malaman natin ano yung kahalagahan itong mga recantation nito, hindi lang ho nung mga Maleta Boys, no, pati na ho nung kanilang missing link na testigo, yung tinuturing nilang missing link na itinaguri ni Senator Marcoleta na si Sergeant Orly Guteza. Para malaman natin ang kahalagahan, alamin muna natin kung ano yung lagay ng katibayan ng ombudsman nung una nilang nilahad yung reklamo. Na nagpatakbo, na nagpausad nung preliminary investigation laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano ba yung mga testigo na sinasandalan nila? Una, banggitin muna natin kung ano yung mga testigong wala sila. Una, wala hong mga nag-ugnay kay Speaker Romualdez na kontraktor. Hindi gaya nung sa ibang mga akusado na iba'y nililitis, na iba naman ay undergoing preliminary investigation. Wala hong kontraktor na nag-ugnay kay Speaker Romualdez. Pangalawa, wala hong nag-ugnay kay Speaker Romualdez na mga kawani ng DPWH. Kabilang na dito yung mga whistleblower, yung mga district engineer ng Bulacan, si Yusek Bernardo, pati na si dating kalihim na Bonoan. Pangatlo, wala akong kahit anong proyekto na ghost or substandard na inuugnay kay Speaker Romualdez. Subalit, biglang lumutang itong si Orly Guteza na sinabi nga nila missing link na itong si Guteza ay halatang tinustusan ng isang senador at isang dating congressman na noon ay pinagdudahan na rin ng mga taga-Masid at ng mga kritiko. Sa pag-urong ho ni Guteza sa kanyang testimonya at pinabulaanan niya yung lahat ng sinabi niya dahil siya ay pinangakuan ng ayuda para sa sarili niya at sa kanyang mga anak, mga scholarship, ay
sinira niya yung kanyang testimonya. Nadagdag pa ho dito, nung umatras yung 4 na Maleta Boys, kung inyong naalala na dati nating tinalakay, ano ho? Ngayon ho, mas masahol pa. Sapagkat, yung meron hong 25 na dating mga kawani, empleyado, driver at security detail ni dating Congressman Saldico na sinasabi na pawang walang katotohanan yung mga sinabi nila doon sa mga naunang pahayag nila, naunang affidavit. So ngayon ho, nagkaroon ng 2 set ng testimonya. Yung unang set ho, yung sa 4 doon sa 8 na tinukoy ng ombudsman, yung isa si Esquivel, sinabi niya, tinukoy niya yung mga tao na kasama niya nag-deliver ng bulto-bultong salapi sa anilay bahay ni Speaker Romualdez sa McKinley. Pinabulaanan niya ito. Hindi raw totoo yan. Wala siyang nakita, walang delivery, at lahat daw yan ay katang-isip lang. Yung pangalawa na tumukoy din ay si Natividad, na tinukoy niya yung driver daw na kasama niya na nag-deliver naman ng bultong salapi doon sa Nara Road sa Forbes Park na anilay bahay din ni Speaker Romualdez. Na ngayon, pinabulaanan din ito nung nung driver na tinukoy niya. Pangatlo, itong si Orbilio na tinukoy din niya kung sino yung mga kasama niya. At pinabulaanan din ng mga kasama niya. Yung sa 25, sinabi lahat ito ay gawa-gawa lamang at katang-isip. So ngayon, ano natitirang ebidensya laban kay Speaker Romualdez? Magaling tayo sa math. Kahit mahina tayo sa math, anong sagot? 0. Wala na ho. At Attorney Bukoy, dagdag pa partner, itong kumpara noon sa mga isinagawang pagsisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Ping Lacson, may mga money trail. Yung mismong encashment doon sa land bank, natalakay. Ito, walang ganon. Wala. Pero sa kabilang banda naman, Attorney Bukoy, ang ombudsman sinasabi meron daw 28 na ready pang testigo. Hindi raw kawalan itong mga to. At meron pa sila natitira. So hindi lang natin alam kung yung mga sinabi ni Attorney Bukoy ay meron doon. At saka ito po bang pagpapalutang na meron pang 28 testigo, hindi po ba that also comes into question? Baka naman mamaya meron lang ding ibang maaring hindi na yung ibang mga dating yung senador at yung dating kongresista yung nasa likod nito. Baka merong ibang personality naman yung nasa likod nitong 28 para lang din madiin ang dating speaker. Mabuti ho nabanggit niyo yan sapagkat nataon ho, no? Ewan ko kung nagkataon lamang na si Attorney Baligod, nung malaman niya na may bumaligtad na 4 na Maleta Boys, sinabi niya, meron pa akong parang 18 yata yung binanggit niya na kukontra dyan. Nataon naman na sinabi ni Ombudsman, meron siyang 28. So, anong ibig sabihin nito? Yung pang 18 na binanggit ni Attorney Baligod na meron siyang testigo, kabilang doon sa 28 na binanggit ni Ombudsman, kung ito ay pagtutugmain natin. Ibig sabihin ba nito, ang Ombudsman ay patuloy na umaasa sa ebidensya na ibinibigay ni Attorney Baligod na kung sino dati ay tinligsa niya at sinabi niyang hindi maaasahan. So, yung timing ho, yung tiyempo ay kaduda-duda. So, kaninong naratibo na naman ito? Dahil sinabi ho ng Ombudsman, yun hong kanyang 28 na bagong testigo, ito daw ay mga sundalo in active service, uniformed personnel. Na sinasapa, parang pinapahiwatig niya, ito mapapagkatiwalaan dahil yung 18 ay mga sibilyan. Ito ay nasa serbisyo publiko, magsasabi ito ng totoo, alam nila ang mga material na mga pangyayari. Ang katanungan ngayon, bakit ngayon lang? Kung matibay yung 28 na binanggit ng Ombudsman, bakit ngayon lang lumulutang ito? Ito ba ay upang ihiwalay niya yung kasalukuyang kaso sa pabagsak na kredibilidad ng mga naunang whistleblower? Kung ganon, nakakapagtaka, hindi ba? Nakakabahala ho ito. Yung danger, Attorney Bukoy, nung pagbaligtad din, kung sakaling itong polluted source
or contaminated witness itong sinasabi, allegedly, itong iba pa o yung dagdag, yung danger, Attorney Bukoy, na bumaliktad ulit, di ba? Mag-recant because may nanakot, may pumilit, or may kapalit. Pag kasi gawa-gawa lang ang istorya, kung katang-isip lang, hindi ho malayo na mangyari yan eh. Sapagkat mas mahaharap sila sa masusing pagsusuri pag sila ay tumistigo na. Hindi pwedeng basta tanggapin lang yung kanilang affidavit eh. Dahil pag yan ay isinampas sa husgado, bubusisiin ho yan. At maaari pa silang magkaroon ng panibagong kaso, false testimony. Ngayon, kailan ba ang panahon na dapat alamin na kung ito dapat ay paniwalaan o hindi? Ngayong preliminary investigation, ito po yung yugto na kung kailan mahalaga na malaman kagad kung meron bang batayan ang kaso na isasampa sa husgado. Hindi ho pwedeng umasa ang ombudsman sa mga hilaw at walang kabuluhan ng mga testimonya. And then iaasan lang sa husgado, bahala na husgado dyan. Balangkasin na lang nila yan, usisain na lang yan. Hindi ho ganun ang ang pagdaloy ng asunto. Sapagkat pag ikaw ay naglahad ng reklamo, dapat ho, sundin yung iyong batayan ay yung sarili mong tuntunin na itinatag, yung prima facie case with reasonable certainty of conviction. Kung ito ang aasahan niya, ito ang gagawin ng ombudsman, alam na natin kung ano magiging suma nito, ano magiging resulta. Yan ang mahirap eh. Pagka ikaw ay gumawa ng sapot ng kasinungalingan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Yung baho ho, lalabas at lalabas yan. Yung sila Guteza et al., pati yung allegedly mga gumamit sa kanila, no? O nag-impluwensya, anong pwedeng harapin po nilang kaso? Okay, ngayon nasa preliminary investigation, diyan ho papasok na yung subornation of evidence or subornation of perjury. Yun ho mga nag-udyok, yung mga nagtaguyod, yung mga nagtulak, yung mga nagsulsol, yung mga naghikayat na gumawa ng salaysay sa ilalim ng panunumpa. Yan ho ang kanilang pananagutan. Samantala naman, kung ito naman ay aabot sa husgado, yung false testimony and obstruction. So, manganganak ho yung kasong yan sa mga nag-udyok, sa mga nagtulak, at nagkata nitong ganitong mga usapin, ganitong naratibo. Attorney Bukoy, hindi po kaya ito ay tulad nung napapansin ng ibang mga dalubhasa sa politika at sa mga ganitong issue, hindi po kaya ito'y bahagi lang din ng tinatawag na destabilization laban sa gobyerno dahil yung senador at yung dating kongresista, hindi po ba sila'y iniuugnay din doon sa issue ng destabilization? Nagkaroon ng investigasyon ng investigasyon ang NBI. And ayon ho sa kinalabasan ng investigasyon ni Director Matibag ay una, hindi sila mapapagkatiwalaan. Pangalawa, at ito ay alinsun sa inyong tanong, sila ay kinakasangkapan sa destabilisasyon para ilayo ang tiwala ng tao sa kasalukuyang administrasyon. At ginagamit ngayon ay ang dating speaker, sapagkat yung kaniyang relasyon sa Pangulo. Kaya ito, sinabi ni Director Matibag, meron nung anggulo dito ng panunuhol, may anggulo dito na nagkatang-isip lang ang mga salaysay, at pinakamahalaga, nagkinakasangkapan sila sa destabilisasyon sa kasalukuyang administrasyon. Ang sabi rin ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ay parang nakikitaan nila ng bias o prejudgment ang ombudsman kay dating House Speaker. Ito po ba ay nakikita nyo or pabor din kayo sa pananaw na ito? Yan kasi noon, ilang interview ko na ay pinuna ko na yan na merong pre-conviction judgment ang ombudsman sapagkat nagbibitaw siya ng salita na bago pa man lang nagkaroon ng preliminary investigation. Nagkikase bid na palang ho noon itinuro na kagad niya si Speaker Romualdez na siyang mastermind. Pero hindi niya sinabi kung bakit. Dahil wala pang ang investigasyon. Ngunit, meron na siyang prejudgment
Gaya ho na nabanggit ko, ang investigador ho, hindi niya tungkulin na magsampa ng asunto kahit sino sa anumang pamamaraan, kay may batayan o hindi. Trabaho ho niya, tungkulin niya na protektahan ang inosente sa mga walang patayang pag-uusig at protektahan ng Estado sa walang kabuluhang paglilitis. Dahil ang paglilitis ho, maaksayan sa panahon tsaka magastos ho yan. So ang preliminary investigation ho ay inilagay sa batas upang protektahan ang mga inosente laban sa mga walang katuturan, walang katotohanan, walang batayan na pag-uusig. Kung gumuguho nga yung ebidensya, mabuway. Sabi nga, di ba, dapat airtight ang iyong evidence. Bakit nakatuon pa rin, no, ang ombudsman dito sa kasong ito? No? Hindi ko mawari kung ano yung motivation ng ombudsman sapagkat ang malinaw ho dito, parang pinipersonal niya ang speaker. Hindi ko alam kung ano yung nasa saloobin niya, ano yung nasa isip niya, kung bakit niya iginigiit na si dating Speaker Romualdez ay may pananagutan. Ako ho ay para sa pananagutan. Subalit ang pananagutan ho ay dapat batay sa matibay, katanggap-tanggap at may kredibilidad na katibayan. Yan ho ang mahalaga. Okay. So kung at saka ho yung panuntunan niya, siya mismo nagtakda niyan prima facie case with reasonable certainty of conviction. Dapat ho yung pag-iimbestiga niya ay dapat patas ho yan pantay, walang pagtatangi, walang kinikilingan. Kasi ho naman siguro kung nag-aalala siya na baka tuligsain siya ng tao, akala ko ba kasi nangako siya Sinabi niya, makukulong na yan, walang non-bailable yung plunder. Bakit siya nagbitiw ng ganung salita nang wala pang katibayan? Bakit siya nagbigay ng akusasyon nang wala pa siyang nakakalap na ebidensya? Kung kaya ngayon nakikita ko, pinaninindigan niya yun na kahit na nagkakawindang-windang yung ebidensya, bumabaligtad yung mga testigo niya sa mga dahilang kanilang ipinaliwanag sa kanilang recantation affidavits. Pinipilit niya, nung sinabing may 25, nung naglahat ng 25 na testigo na dating mga kawani, tauhan ni Zaldico, yung kampo ni dating Speaker Romualdez. Sabi niya, hindi, kung may 25 kayo, may 28 ako. Hindi ho naman to labanan ng paramihan ng testigo Ito, labanan nito ng kredibilidad ng testigo. Kung ito ba ay mapapagtibay nila sa husgado. Yes or no answer, Attorney Bukoy. Sa dulo-dulo, sa tingin nyo ba itong kasong ito madidismiss lang din because ito nga matapos itong mga recantation? Ang sagot ko ay hindi yes or no. Ang sagot ko po ay dapat. Alright. Yan ho ang naaayon sa batas, yan ang naaayon sa ebidensya, at yan ang naaayon kung ano ang tamang gawin. Ayan. So, aabangan natin kung magkakatotoo nga, Attorney Bukoy, tulad ng mga napansin nyo noon pa dito nga sa kasong ito. Maraming salamat po, Attorney Bukoy. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-anyaya. Ayan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong litigation lawyer at managing partner po ng Bukoy Poblador and Associates. Tayo partner ng report sa labas ng himpilan. Sino ang nasa ating listahan? Extradition request ng Estados Unidos kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ayon sa palasyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radio Patrol, Christian Yosores. Christian. Hindi pa tapos ang Department of Justice sa pagbusisi sa mga dokumento kaugnay ng hirit na extradition ng Amerika kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Ito ang tugon ng Malacanang matapos mahinga ng update kung may desisyon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa extradition request. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi pa tapos ang DOJ na pag-aralan ang bulto-bultong dokumento na naipasa sa kanila. Kasamaan niya sa mga sinusuri ng ahensya ang identity o kung mismong si Kibuloy ang hinihiling na ma-extradite.
Gayon din kung may double criminality o kung ang mga krimeng kinakaharap nito sa Amerika ay kasama din sa mga krimeng pinapatawan ng parusa sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Malacanang na malalaman in a couple of weeks ang desisyon ng Pangulo sa extradition request pagkatapos dumaan sa proseso na ayon sa batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat sa iyo, Christian Yosores. Ay, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Syempre kanina ay day 18. Oh, malapit na ng, sa sumampa sa 20. Di ba? Ay, hindi pala tayo Ganyan. nag 12 days of impeachment trial. Yes. Oh. Christmas. Hindi tayo nag-oo nga, hindi natin naisip yun ng 12th day of impeachment. So umaaniv. Pag ano na lang, monthsary. Pag Mansari, 30-31. Ano nga ba? Binigyan ng problema Oo yung nga mga nakikinig. Oh, kailan ba nag-start? 'Di ba normally pag gano'n, yung first day. Day Kailan ba 1. yun Kailan ba yung day start? 1? Kaya may day Oh, isang tanong pa yan sa Nakalimutan ko inyo. na eh. Oo nga. Pag hindi kalakip yan, hindi tinakot. So, oo. May kalakip na timba mula kay Batya, kay Zandro Chona. Ayan. Kamustahin naman po natin kung ano yung July 6 pala. July 6. Yung unang araw ng impeachment trial. So, August 6. Ay, tapos Ganun na. ba yun? So, September na lang. September Baka magpapansit ang Senate Impeachment Court. Di ba ganun magpansin, di ba? Ibig sabihin, long life. So, gusto mo tumagal pa yung impeachment Ay, trial? ano na lang, siopaw. Di ba? O yun na lang, ganun na lang. Doon yung alam. Pero yun nga, kamustahin natin kung ano ang pagtingin ng prosekusyon. Siyempre, yung bahagi ng House of Representatives sa isinasagawa ng Day 18 ng impeachment trial. Makakausap po natin ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at ang tagapagsalita po ng prosekusyon na si Congressman Zia Alonto Adyong. Makakasama natin sa linya ng telepono. Magandang hapon po, Gandang Kong Zia. hapon. Magandang hapon, Sandra. Magandang hapon po sa inyo dyan sa studio at sa mga nakikinig po ng inyong programa. August 6, Kong Zia. Nasabi na ba sa'yo ni Justin? Oo, nasabi na nga niya sa akin. No? August 6 na ba yun? Schedule So, na natin. ikakalendar ko na yun. Yeah. Ayan. Kinontrata ko on air para hindi na makahindi si Kong Zia. Naka-record. Okay. On record. Or at least on record tayo, Kong Zia. September, right? September. So, September not 6 August, po. September, no? Opo, September 6 Okay. po. Ayan. Okay. Abangan nyo kung saan siya lalabas sa September 6. Ayun nga po, Kong Zia, kamusta po? Ano po ang pananaw ng prosekusyon sa Day 18 ng VP Sara Duterte impeachment trial? Well, very clear po yung message, no? Unang araw pa lang nila, pag-assume nila ng Office of the Vice President, isa lang yung nasa utak nila, no? Yung confidential funds. So, paano sila maka-request ng confidential funds? So, very clear yun, nasabi sa testimonya ni Mr. Antonio. Tsaka nakita kasi natin, first time natin na nalaman na yung mga tumanggap pala ng medisina at tsaka mga kung anong mga items, no? Inutusan pa ata itong mga informants para bumili ng mga medisina, no? So parang kailangan pa nilang maghanap ng informant nila na may sakit. So parang the explanation was so absurd and so outrageous that yung ordinarily, you cannot actually think of something na for a confidential activities to, solicit the services of supposedly informant, those who are actually getting reward or purchase of information to be able to be the one to purchase supplies and medicines, no? So, unang nakita natin yun, that's how absurd the explanation that they have actually given to COA, no? So, naklaro po yun. From the start that they've assumed office, immediately they have requested confidential funds sa DBM, and then naklaro din po for for 11 days. Again, paulit-ulit po natin yan
naririnig na na-consume nila for 11 days. Andyan na yung safe house na which amounts to 16 million pesos. Andyan na rin yung travel expenses which amounts to 10 million pesos. What makes it glaring, no, kung titingnan natin yung sa testimonya ni Mr. Ortonio, is that for the last quarter of 2022, which is actually spent for 11 days, and the first quarter, second quarter, and third quarter of 2023, you would notice fixed yung amount, yung rental ng safe house, which is 16 million, regardless how long was this safe house was used. I-compare mo doon sa last quarter, which is 11 days. So we presume na 11 days yung paggamit nila ng safe house nito because they cannot actually use the safe house without necessarily getting the confidential funds. And then you compare that to the first quarter, which is how many 52 days. Tapos sa second quarter, meron naging 63 days, 72 days. So, I mean, talagang klarong pinaglaruan. No? Pinaglaruan yung pera na wala silang may pakitang ebidensya na regardless whether the occupancy of the safe house is matagal or shorter yung pag-occupy, it does not matter, fixed pa rin ng 16 million pesos. Maski saan ka pumunta dito sa Pilipinas, una, wala ka makakita ng 16 million ng bayad sa isang safe house, no? Sa tatlong buwan, maski saan ka pa pumunta na resort, hindi mo mauubos yan. Pero despite that, yun ang nagre-reflect sa kanilang explanation sa kanilang paggamit ng confidential funds. At kung Zia, if I may cut you, nahuli rin sa kanyang sariling pananalita itong si Lemuel Ortonio dahil nga sinasabi niya na itong 125 million pesos na confidential funds ay lumalabas incurred na expenses noong December 2022 na ito po ba explicitly nakalagay na bawal yung reimbursement kasi parang ang lumalabas na gastos na partner tapos parang in-reimburse na lang. Yeah. Alam naman natin sa lahat ng government expenses, hindi mo po pwedeng magkaroon ka ng isang activity without actually getting the exact budget for that. Kasi dapat magti-trigger ng activity yung una, yung pagpaplano mo, 'di ba? Kaya nga yung nag-request sila kaya sabi ko, when they assumed office, the first thing that comes to mind, which apparently is what we have observed, based on the letter nila, is paano makakuha ng utility confidential funds. Kasi in the 2022 GAA, General Appropriations Act, remember they assumed halfway towards the end of 2022, di ba? July 1. Kasi yung immediate predecessor po niya, si former Vice President Leni Robredo, wala po siyang confidential funds. So nung umapu po sila dahil wala sa GAA ng 2025 for OVP, request sila agad yon. That's why nagsulat din ang DBM that they have to, again, also submit kung anong plano nila. Yung dapat ang magti-trigger mas nauna yung request kasa doon sa physical financial plan. Now, titignan mo yung physical financial plan nila, para lang sobrang generic yung ginawa nila without specifying exactly kung ano yung mga programs ang gagawin. They only had that when they actually submitted the utilization report. No? So, kaya nung ginamit nila yung 125 million pesos which supposed to be spread out for 3 months, nagamit nila ng 11 months. So, nakita mo naman, 11 days natin po. doon. 11 days. Yeah. 11 days, 11 days, no? So nakita natin doon, meron talagang glaring, disregard to follow the joint circular. Na alam naman nila, alam naman ng Vice President, kasi being a lawyer herself, na at the very least, it has to be guided according to the joint circular. And 11 days na ubos nila yon. And remember, may mga days din po doon na holiday. So, babalik at bumabalik po tayo doon sa issue na talagang si Vice President Sara Duterte ang nag-design ng lahat na to from the moment that she assumed office of the Vice Presidency, because she already got accustomed to the way that they handled the confidential funds when she was a mayor. And it's just so happened that the SDO
for the OVP's confidential fund is also the SDO of the confidential fund for the office of mayor, which spiked from the year that she assumed office as mayor, na more than threefolds ang pag-increase ng confidential funds ng office of the mayor is the same SDO that we had just presented yesterday. Na mukhang wala siyang kaalam-alam, inutusan lang siya ni Vice President, ibigay kay Colonel Lachica, at si Colonel Lachica, siya yung gumastos nitong pera na ito. With, of course, the supervision, direct supervision of the Vice President. Mhm. So, instead na ang purpose is to give clarification sa COA, mukhang ngayon naintindihan natin ba't ang COA ay hanggang ngayon ay nagkakaroon sila ng confusion dahil very clear po, wala ho silang maibigay na klarong explanation. Oo. Kung siya, di ba, lumabas din doon, ipinunto rin ng prosekusyon na daan-daan yung naka-assign, no, na mga pulis at sundalo sa OVP. Sumusweldo to sa kanilang unit. Tama, di ba? Yes, it's a composite po 'yan, ha. At saka iba pa yung sa sobrang dami, pero nag-request din po sila ng special budget for the security detail, which na point out na ba't kailangan pa ng special allowances, no? Na alam naman po natin na susweldohan po sila gamit po ang pera ng taong bayan just to secure the Vice President. And not mind you, this is the first Vice President ever to have recorded in the history of the Philippine nation na kumuha o merong 400 na katao, no, na personal aid, no. Na kumbaga, sumobra na yung pagiging, I don't know, paranoid ba nila or yung takot nila baka may mangyari sa Vice President. I know, I understand that the security and the personal security and safety of the Vice President is of utmost important na bansa natin. But, that's the 400 personnel, and then gagamitin mo rin yung mga confidential funds mo na para to augment surveillance activity ng mga VSPG para to make sure that the Vice President is safe. That is already excessive, no? At to the disadvantage of the people's money, no? Gumagamit ng confidential funds. Nakita din natin ngayon sa testimonya ni Mr. Ortonio na yung mga gumagawa sila ng mga specific programs, libreng sakay, yung mga medical assistance, nag-reflect din doon sa particular programs na inassign nila under the good governance or yung social services ng confidential funds on the first quarter, second quarter, and third quarter. So, ibig sabihin, they already have that funding in the GAA, na regular na program nila, tumapat pa sila ng additional na program na similar services. Tapos doon naman nila in-incur or ini-charge sa confidential funds. So bakit mo gagawin nun? Why would you spend the confidential funds to replicate already existing programs that has already been financed and allocated budget for under the GAA? So parang that's duplication of work, no? For what? To secure the Vice President. So lahat po ng nakikita natin na testimonyo at narinig natin ng testimonya kay Mr. Ortonio would only lead us to one conclusion. Talagang may prima facie misuse of the confidential funds. At we are not saying that, no, by merely observing or listening to the testimony of Mr. Ortonio. That's what the Jones Circular says. Na pag hindi na-account yan, meron talagang misuse, presumption of misuse of public funds. And going back to the question of Sandro kanina, na sinasabi niyang meron ng obligation, tapos ang explanation ng Mr. Ortonio, what he meant by that is arrangement daw. There's already that previous arrangement on the ground. I mean, nakita naman po natin kung paano sumagot si Mr. Ortonio. And all of us would agree that this guy really is smart. He knows how to answer. He knows what he does, what he does. He knows how he works because he's been working with the government prior to us appointing by Mayor Sara. Nag-work po siya sa isang government-owned corporation. Nag-work din po siya as an HR. So he's a technical guy. He's really is a smart guy. And alam niya anong difference, anong ng arrangement at saka obligation, no?
So paiba-iba yung kanilang explanation. The same way na paiba-iba yung naging explanation niya nung sumulat na sila ng response sa AOM na ni-release ng COA. 4 na beses na nag-explain siya na iba-iba yung justification nila as to the utilization of public funds. So actually yung attention natin to gather more clarity only pushes us to ask more questions, bigger questions, because we are not satisfied with how Ms. Gina Acosta explained to the people na wag nyo na itong tanungin kasi confidential funds na ito, yun na yun. And then here comes Mr. Ortonio. Ortonio. Here comes Mr. Ortonio saying na the obligation is actually the obligation incurred is not exactly what we meant by that in the letter. What we meant is there also a pre-arranged agreement on the ground, which, by the way, I had no idea on why they have reached that kind of agreement because that is confidential by nature. Pinag-usapan natin dito pera ng taong bayan. We are not satisfied with that. Anong taong bayan hindi po satisfied sa pagbibigay lang ng explanation. Alright. Tanggapin nyo na lang kasi confidential nature yan. Alright. Sige po, abangan na lang natin kung anong mangyayari bukas dahil si Maan Makapagala ang nakabantay doon sa special hanggang bukas na lang naman ulit. Namin. At ako next week. And maraming salamat po, Kong Zia. Maraming salamat, Andrew. Thank you very much for the time. Thank you. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Impeachment Trial ng prosecution. Paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ay partner, marami tayong itatanong dito bilisan na natin. Controversial itong hakbang na ito. Ay makakausap po natin via Zoom si Yusek Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang hapon po, Yusek. Good afternoon. Ay parang walang audio. Oo. Tsaka parang nasa beach. Tama ba yung nakita ko? Baka background lang. Background. Ikaw naman may pasok ngayon. Maganda. Malalagot pa yan sa iyo. Maraming salamat sa ulit sa inyong programa. Nabash tuloy ako dahil hindi ako nakapagsalita agad. Ayan, Yusek. Go ahead, partner. Teka, ano ba yan? Kasi ang daming laruan. Laruan pala yun. Ayan. Kasi pinag-aaralan daw ng CICC ngayon ang pagbablock o pagbaban sa Facebook sa Pilipinas. Tama po ba yun? Bakit po? Naku, Maan, hindi lang let's put things in context. Ang ban po would be the last option that we want po sa CICC, no. Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at makipag-koordinasyon dito sa iba't ibang platforms. And to be fair, hindi lang metang pinag-usapan natin dito, no. We want to do it across the board na lahat ng mga entities that are doing business here in the Philippines na nakakapag-impluensya at nakakarating sa ating mga kabataan has to conform and has to comply with certain basic requirements para naman po mapangalagaan natin ang kapakanan at seguridad ng ating mga kababayan in our online spaces. Ano ba yung mga nalabag, Yusek, nitong Facebook at yung iba pang online apps natin o sa social media? So, unang-una ang sinasabi natin, they have to improve on their age verification pagdating dito. At saka kailangan ma-improve natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts na hindi natin pinagbabasihan, yung batas lang natin, pero their own community standards. And this can only be addressed by, itong mga hakbang na minumungkahi natin na they set up office here. Isipin nyo naman itong current na hinaharap natin, even physical cyber warrants, it would take time before these cyber warrants be answered at saka matugunan ng mga impormasyon na hinihingi natin through our subpoenas or cyber warrants natin. So I think these are the things that are bothering and really pushing us to move forward with certain ultimatums when it comes to regulations, enforcing regulations upon these platforms. Oo. Kasi ang sabi nyo, parang
kulang o masyadong taxing yung or kumbaga hindi talaga kaya ng buo, no? Yung paisa-isang pagbablock ng mga lumalabag na mga online contents. At ang sinasabi ay dapat daw ay geo-blocking o yung mismong platform. Ganun po ba yan? Pero yun nga ano yung posibleng effect nito? Baka daw may chilling effect ito pagdating sa online, Yusek. So hindi naman natin, again, this is the last option. Ang sinasabi lang natin that we have the capability to do it. Ito yung ginamit natin kay Roblox, kay Gorebox. Si Roblox, ang magandang ginawa ni Roblox, nag-comply siya at nag-commit siya na magsiset up ng office dito at iaayon niya yung age verification niya at ikakabit niya doon sa national ID system natin. Maraming magagawang maganda to, no? Unang-una yung jurisdiction over them, and then yung effecting yung coercive measures natin when it comes to putting attribution. So medyo yung concept nun yung parang pag may gumawa na mali, hindi natin sinisisi yung platform, Sandro. Ang sinisisi natin yung gumawa na mali sa platform. Pero paano natin ma-exact yung accountability kung yung platform mismo hindi nakikipagtulungan sa atin or ang bagal nung pagkilos at kailangan pa natin umayon doon sa mga patakaran na hindi naman ginawa at hindi naman walang partisipasyon yung ating pamahalaan sa paggagawa ng mga patakaran na yan dito sa mga platform na to, no? So this is the basic concept, and again, if you're doing business here, it's only right and it's only fair that you also respect the laws of our country at magpasailalim ka sa mga batas namin. Kumusta na pala, Yusek, yung investigasyon natin sa mga school shootings, lalo na yung paggamit, no? Parang nililink natin yung mga online games, mararahas na online games na posibleng naka-impluwensya o nag-udyok sa mga bata? So, maganda yung tanong na yan. At syempre, hinihintay natin yung resulta ng investigasyon ng ating PNP-ACG. Kasi sila may primary jurisdiction. Kailangan natin tandaan na si ICC po, hindi po law enforcement agency. But we are directing and spearheading all of government's efforts to suppress cybercrime. So, pag dumating na yan at kinakailangan nila ng additional technology or additional expertise, andito naman ang CICC. At in the meantime, ang ginawa natin, yung intervention natin sa CICC, kinausap na natin yung mga platforms sa paglilinis ng digital space. You have to remember, ang pangunahin na gawain ng mga law enforcement agencies is imbestigahan yung mga nangyari na. So, investigate the devices, investigate the circumstances. Pero tayo sa internet space, ano yung mga nakita natin mga pagkukulang at mga mali, ginagawang kagad natin intervention. Like, for example, yung live streaming ng child in conflict with the law, talagang flinag natin yan at report natin at pinatake down mo kagad natin yan. Even the subsequent posts and sharings of other people, pinatake down mo natin yan. Then we investigated using open source intelligence, intelligence, yung bata at ano yung mga internet transactions niya, yung mga online transactions niya, whether nakipag-usap ba siya, whether he's part of a group. At nakikita naman natin na again, based do sa reports ng PNP-ACG natin, he developed a certain interest in some extremist ideas. Verify naman natin yan through his online activities, independent of the devices he's been using. At nakita natin may impluensya talaga itong mga kanyang pakikisalamuha sa internet. Pero, sinasabi natin sa CICC, there is no conclusive fact that would point out na inutusan itong batan to ng NBEs or any particular group na gawin tong karahasan na to. It's more of him developing an interest and developing this idea na kaya niyang i-execute on his own. Again, the child is exceptional. Matalino yung bata. Kaya nakakapanghinayang. Ang NBI daw, Yusek, ay may mga na-pinpoint na mga grupo ng groomers daw na nag-influence o yung nagre-recruit ng mga bata online. Magsisimula yan sa mga violent na online games, no? Social media platform, and then lilipat sila doon sa mga chatroom naman, sa Discord, Telegram, meron pang Reddit. So, na-encounter nyo rin to? So this was the initial report talaga ng CICC na we shared with our law enforcement partners. This matagal na natin nakita to. So even before talagang kahit grabe yung batiko sa atin, nang pinapablock natin yung roadblocks, halos i-crucify tayo ng mga kabataan. Na nung hindi pa natin wala pang shooting, na actual shooting na nangyari, nung na-identify pa lang natin na may planong paggawa ng mass shooting sa schools, na-discover na natin tong NBE groups na to, yung mga groomers na to, at saka yung mga platforms
At na-uncover na rin natin paano nila ginagawa to. And this is basically through our coordination with other law enforcement agencies and our counterparts with other countries. Kasi although bago sa Pilipinas yan, hindi na bago sa ibang bansa yan, man. Lalong-lalo na doon sa mga more progressive countries that have more sophisticated technology, which has jurisdiction over their platforms. Sa kanila nga, halos on a daily basis nangyayari ito eh. So nakita natin talaga na these are perpetrated by the groomers na ina-identify na nila do sa mga games. Kasi ang nangyayari, pag naglalaro ka ng games na to, alam na nila, predisposed ka na sa violence. Ito na yung hilig mo. Tapos, they further use AI to profile the child. Tingnan natin, ito mga predisposed sa violence, sino may mga problema sa pamilya dito, sino yung vulnerable dito. Tapos, tsaka nila nililipat ngayon sa online messaging platforms. Kaya nga ho, ang mungkahi ng CICC, huwag lang ho natin tingnan yung gaming platforms at saka social media platforms. Kailangan tingnan din natin yung messaging platforms at pati mga streaming platforms. Isipin mo, Sandro, tsaka hindi ko madala yung mga pamangkin ko para manood ng Spider-Man dahil ang higpit ng MPRCB. Pero pagdating sa bahay, isang click lang, online na yung Spider-Man, mapapanood na nila. Oo. Ang nakatakot pa dito, may mga ranking pa pala yun, scoring. No, may mga task na dapat gawin mo. No, iuutos sa'yo. Tapos may kapalit yun. I don't know kung anong nun. Siguro, na lang, yabang na rin lang na nagawa ko to. Tama ba yun, Yusek? Tama, no? And this unfortunately happened to an 8-year-old child dito sa atin, na parang part ng tasking niya is to take his own life. Nakita natin na hindi siya nag-result into something extreme, pero it resulted into the taking of one's life. So ang ginagawa ko nila, pag na-recruit ka nila, they make you feel part of a particular group. At tapos naman, para umangat ka doon sa grupong yon or to gain standing in that particular group, binibigyan ka ng task. Usually ho, ang task would involve something na para panghawakan na yung bata. For example, mag-take ka ng mga compromising pictures of yourself. So, ibig sabihin pag meron na to, ang gagawin ng groomers, ay hindi ka na pwede magsumbong sa bawal mo kausapin ng magulang mo, hindi mo pwede kami expose. Kundi i-expose ka namin, i-send namin to elsewhere. Pag hindi mo ginawa yung task namin, ikakalat namin yung video mo. It also involves doing illicit activities like magnakaw ka ng baril, magnakaw ka ng pera. Tapos doon, pag na-document na nila, pang-blackmail na rin nila yan sa'yo. Alright. Sige po, talagang kailangan natin bantayan pero hindi rin naman po kailangan masyado ring mahigpit dahil syempre may aaray naman, yung freedom of expression naman yung makikitil. Maraming salamat po, Yusek Aboy. Maraming salamat din po, Sandro, at sa susunod po. Yan po si Yusek Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Oy, mabilisan lang. Ang napili po natin ay si Marjorie Maestre ng Las Piñas City. Sabi niya, kung may 11 days ako, pangarap ko sa sarili ko na pumasyal sa ibang bansa, sumakay ng eroplano. Alam mo yon, yung nakaka-excite, makakita ng ibang lugar, tourism destination at makasalamuha ang ibang lahi. Kahit nung bata pa ako, isa ito sa pangarap ko. Sana all. Oo, di ba lahat tayo naman? Oo nga kaya, Around the world tour. Around the world. O siya. Ayan. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?